Hello, Collective. So, ito na naman yung love reading natin. Tingnan natin ang nangyayari sa inyong in-depth love reading in Tagalog version. Sana hindi laging mahirap yung English kasi pag mabigat heavy yung English, parang ang hirap. Pero syempre, ayoko rin naman sa Tagalog reading. O sabihin. Actually, hindi ko naman makokontrol kung ano meron. Yep. Give me another 7 cards. Okay. Give me another 6 card ng Tarot Angels ko. Thank you. Sana okay kayong lahat. Yung pabago-bagong klima, Diyos mio. Kalagnat-lagnat namin. Wow. Ganda. Okay, ganda na Oh, okay. Give me another 3 cards for my collective. Okay, taas ng lagnat. Reading pa rin. Gusto ko nga gumawa ng mga reading na long reading din soon. Kasi sa YouTube ko gusto gawin niya kasi 10 minutes lang naman here. Okay. So, yeah. So, yung recent past nyo, nagkaroon kayo ng ideas. Okay? Curious kayo sa mga bagay-bagay. Nagkaroon kayo ng new ways of communicating, ganon. Pero as of now, nagkaroon din kayo ng difficult decision sa life. So, parang nagkaroon kayo ng nag-a-avoid kayong dalawa. Excuse me. Ina-avoid nyo yung, okay, lumalayo kayo sa isa't isa. Pasensya na. Excuse me. And the future nyo, pipiliin nyo or pipiliin mo self-love. So, magkakaroon kayo ng disharmony dito sa connection nyo. Nagkakaroon kayo ng misalignment of values. Complete bad choices. Fear of commitment ng isa sa inyo kasi. Okay? So, nararamdaman mo as of now is pinapalo mo yung intuition mo, which is right. So, you might be the divine feminine energy, kahit anong gender mo, lahat tayo may divine feminine. So, you trust yourself, okay, which is tama yun. Pinapalo mo yung intuition mo. Siya, gusto niya ng progress and action. Kumukuha siya ng courage. Nga lang, gusto niya kontrolin ng mga bagay para masigurado niya na tama ang direction niya. Ang nararamdaman niyo pareho na gusto niyo is magkaroon sana kayo ng clarity kung bakit nangyari to. Kung bakit nagkaroon ng conflict. Okay? Maaring isa sa inyo, surgery might be resonate. Usually, ang Ace of Swords ay nakikita ko dapat ay parang pagbabago. Pero ang nangyari dito is, dahil nagkaroon kayo ng mental clarity or ikaw, new conflict kang mangyayari. Okay?
ang balakid sa connection nyo. Not sure bakit ito ang balakid sa connection nyo, no? Okay, alam ko na. So, meron, Aquarius might resonate. Aquarius. Air sign. Ang balakid sa connection nito ay isang masculine na punong-puno ng pagmamahal. Maaaring ito yung taong dahilan kung bakit magkakaroon kayo ng new conflict. Dahil tingin mo, hindi yung nakaraan mo yung para sa'yo. Kung hindi itong tao na to. Na maaaring nakilala mo na o makikilala mo pa lang. Ang conflict naman sa side niya is tawa-tawa lang kasi competition. Pero gagawin yan lahat para makapasok uli sa buhay mo. Paalala ko lang, kahit na tingin ko naman wala ka ng balak balikan to dahil ang pinapalo mo is sinararamdaman mo. Itong taon to ay abuses sa relationship, okay? Usually, ang Five of Swords is parang, siya sa akin, defeat. Pero, parang itong taong to is, hindi niya natatanggap ang pagkatalo niya. Lalo na pag nakita niya na meron ng ibang tao na umaaligid sa'yo, na ito yung reward mo sa buhay mo nang pinili mo ang sarili mo. Si King of Cups. Lahat naman tayo may reward kung alam natin yung tamang pipiliin natin. So, ang outcome, papatawarin mo siya. Hindi hindi lang din para sa'yo, kundi para din sa kanya, okay? Yun yung nararamdaman ko. Pero hindi yung magkakatuluyan kayo. Papatawarin mo siya na hanggang dito na lang tayo, pasensya ka na. May tao nang nagmamahal sa akin. Or, papatawarin mo siya at hahayaan mo sila mag-competition sa iyong dalawa. Dahil maaari na magbago tong taong to, yun ang tingin mo, hindi ko alam. Dahil kahit papano, hawak niya pa rin ang susi ng puso mo. Pero hawak na din ng isa, yung susi ng puso mo. Kung hindi pa dumarating ang taong to. Pero tingin ko darating siya. Kasi yun yung reason bakit siya babalik sa buhay mo. Okay? So, sana nakatulong to sa'yo. Good luck. Haba ng hair. Pero sana gumawa ka ng tamang decision, ha? Sundin mo lagi puso mo. Huwag kang eme-eme. Okay? Bye!